take this for your missionary journey in Hong Kong. Hindi ko rin alam kung saan kong gagamitin yon. Kasi pag pumupunta naman ako rito, wala naman akong pangangailangan dito because the Lord provide it all through you. So, ayan. And then, I believe na yung galing sa missionary na yun, tatawag siguro na para sa kanya yun. So, ayan. Yun lang yung kaya kong, yun yung so I've been meditating. And then, ngayon, sabay-sabay. Kasaya namin dito. Tapos, mamaya, nag-automatic off kasi yung cellphone ko. And then, paggabi, tumatawag na pala si Sister Shirley sa akin. Yung pala, wala na. Yung isang kapatid natin na ang saya-saya rin naka-fellowship dito, tanggal na pala sa trabaho. And then, kahapon, si Sister Hazel, inayatid nila Sister Eva dito. And then, yun, I've been processing all those things. I've been processing all those things. And then, the message yesterday is one of that meditation that is made in TKO message. So, if you have access sa live nila kahapon, please watch that because that is the word of the Lord for sa inyo dito. When we craft message, we want to bless the people. So, kaya naging trending yung positive message. Naging trending yung what we call, naging dumami ang mga motivational speakers. Naging kwan yan, naging parang makikita niyo sa Facebook, ang daming motivational speaker. And we always preach positive things in the church now, which is not bad. Yun yung positive things. Pero habang I read the Bible, may bumabagabag sa akin. Kasi pag every time na binabasa ko yung Bible, we are so choosy to find the positive verses. Na itinasantabi natin yung mga ang lulungkot na kwento dito, kwento doon, sinasantabi natin, hinahanap natin yung masasayang verse. And then I'm trying to process that. Trying to process that. And then ito, na-meditate ko na rin ito. Dahil ang Lamut ay malapit ng maging city. Yeah. Napaka-traffic sa Lamut. Pag ihahatid mo yung bata 20 km per hour hanggang sa makauwi ka sa bahay. And then I've been playing Psalms. Doon sa sasakyan. And then, sabihin mo, hanggang plus yung mes lang, hanggang sa banting, I can finish, natapos ko ang 3 chapters, ilang chapters sa Psalms. So, and then, habang pinapakinggan ko, yung pagkakasunod-sunod ng chapter 22, 23, and 24, may napansin ko, magkakatabi lang ba to? Or is it intentional na inarrange ng editor na magkakasunod tong mga to? So I started researching about Psalms. And itong Psalms pala, it's divided into 5 sections na tinatapatan niya yung 5 books of Moses. So parang noong nasa exile yung mga Jews noon, so parang that is intended na kino-compile nila na parang yun yung they cannot read their scriptures, wala na yung temple. So ino-organize nila yung paano yung mga tao anong madaling basahin. So they compile itong mga prayers, itong mga songs na ito yung madaling ikabesa. Intindihan ba natin yung kabesa? Espanyol. But Psalms 22, 23 to 24. So I made a title dito. I made a title dito na Suffering Well. Nakakatakot naman yung sermon na yan, Pastor. Kaya nga. Do you want to suffer? Suffering well. Kasi pinag-aaralan ko to, ang bigat ng Psalms 120, ng Psalms 22. Bungad pa lang nito. My God,
my God, why have you forsaken me? And that is a common prayer ng mga Jews. And then why would God allow it to be recorded? So, isang character ng Panginoon is He help you to articulate. Bakit si God? With the understanding, the fact na He knows everything. Nung nagkasala sina Adan at Eva, bakit sabi niya, nasaan kayo? Hindi ba niya alam? He knows. Bakit niya itatanong yun? For anesthesia. So the possibility there is He is helping them to articulate kung anong nangyari sa kanila. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive. And hindi nag-respond na, daytoy gamin. Pipin na basol da. So I believe that there's a character of God na He helps us to articulate things. Nung last na pumunta, nandito kami, the Lord gave us the message regarding the Malakay, the tampuhan. And He helps us to articulate the unspoken unspoken na tampo natin sa Panginoon. And parang ganun rin yung context nito. So suffering well, a roadmap from suffering to celebration. Yung kinakanta natin kanina, araw-araw, yun kasiya, araw-araw ba? Araw-araw kasiya, araw-araw ba? Sister Shirley, makita lang si Pastor Jim, umiiyak na. Hindi na ngayon. Oo pa rin. Naiyak ako nung ano. Sometimes we sing songs na. Binisil ka kami. Pag iniisip mo, hindi, paminsan-minsan kasiyahan. Paminsan. Hindi natin iniisip yung mga yan. Kaya may minsan, we have questions sa isip natin. Bakit sinasabi ng Lord, araw-araw kasiyahan? Bakit sabi ng song namin, Lord, ang buhay ng Kristiyano, masaya ito. Na-scam ata ako, Lord. Ano yun? Ate Julia. Na-scam ata ako, Lord. Ini-scam ako ni Pastor. Parang gano'n. And then, yung iisipin natin yung gano'n. And yun nga, yung situation ni imagine, bungad mo, termination. Termination. Tapos empty yung bank account. Betrayal back home. Ouch. Those are realities of life. Pinanghawakan ko naman yun. Diba? Yung message ni Pastor John. Pinanghawakan ko naman yun. Why? And ito, we need to grapple about these things. And I believe that the Lord is speaking to us because there are things na hindi pinag-uusapan ng mga pastor. Hindi namin tinatalakay bilang mga pastors. Kasi nahahawa na rin kami sa in the last days, they will feed you with things that you want. Kasi pag magpe-preach ako ng iba, hindi ganon, hindi ka magla-like eh. Generation eh. Kukunti yung followers ko eh. Minsan nahahawa na rin ng mga pastors in this culture. Hindi natin namamalayan. Pero yung pastor may puso siya na gusto kong happy ka. Gusto kong masaya yung congregation. Pagod na sila, Lord eh. How can I comfort them? That is an honest heart of a pastor. Pero sa akin, I'm thinking on the other way around. Kaya minsan, pag susubaybayan ninyo sa Minora Christian Worship Center, yun sa home church na pinanggalingan ko, malulungkot ang mga message ko. Because I'm trying to look at things na hindi napapansin. So, ito. Imagine yan. And you cry, Diyos ko. Bakit ninyo ako pinabayaan? Why have you forsaken me? So, yan yung bungad ng
yan Psalms 22. Ang iniyak rin ni Kristo to. Iniyak rin ni Kristo to. Ilan ang umiyak niyan? Psalms 22 bago dumating si Kristo. And binabasa yan ng mga, and then he helps them, yung one dito eh. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? Naisip niyo ba yun? Ayaw niyo lang i-articulate sa Panginoon. Bakit hindi mo ako nililigtas, Lord? Pero ayaw mong sabihin sa Kanya yun. My God, I cry out by day, but you do not answer. Wala. May nag-testimony ba ng gano'n? I praise the Lord kasi iyak ako ng iyak, hindi siya sumasagot. Hinahanap ko siya, hindi ko siya mahanap. So, ayan. Yung cry of anguish. So, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. So, ayan. Pero itong Psalms 22, hindi lang beginning ito. Kasi nung pinag-aaralan ko, mahilig tayo sa trilogy. Hindi nagkataon na nagkapit-bahay ang tatlong yan. It is intended by God. In-inspire niya yung editor, and pinagtabi niya ito. Yung sabi ko na nga yung breakdown na lang na it is divided into 5 sections. And then yung magkakatabi na 22, 23, 24, hindi rin nagkataon. Kasi ang nakakuha ng attention ko dyan, my God, why have you forsaken me? And then, the Lord is my shepherd. Though I walk through the valley of the shadow of death. Talks about death. Tapos, who is this king? Who is this king? Parang pattern ni Jesus to. Parang yung sa cross, tapos pumunta siya sa valley of the shadow of death, dun sa tomb. Nakuha yung attention ko na I've been studying this. So, yan. Nagpo-form ito ng spiritual roadmap. Kasi yun yung roadmap ni Jesus Christ. Yun yung roadmap ni Jesus Christ in conquering yung suffering journey niya. From suffering to celebration. So, ayan. They form a spiritual roadmap from the dust of death to the throne of the King. So, hindi kaya nagbibigay ang Panginoon sa atin ng mapa on how to suffer well. Sabi mo sa tabi mo, are you ready to suffer? Meron pa ba? Suffering na ang buhay na to eh. So anong pinapatunguhan ko dito? Through honest lament, daily trust. Sinunod ko yung tinuturo ko, baka criticize nyo. Through honest lament, daily trust, and joyful worship, every suffering OFW can journey from the darkness of, my God, why? To the triumph of, who is this King of Glory? So yan yung tinitingnan kong roadmap ng pag-uusapan natin ngayon. So, kwentuhan lang tayo, hindi preaching. So ang tanong ngayon, how can we navigate itong, I'm trying to find words, pero gamitin natin yung brutal. How can we navigate these brutal realities? Dadaan tayo sa mga ito nang hindi nawawala yung pananampalataya natin. And from that suffering, how can we go through and then celebrate God's goodness? So, ito yung mapa. So, i-try nyo na lang na as you go home, you read Psalms 22, 23, you pray. Tama ba yung sinasabi ni Pastor Brian? You ask the Holy Spirit. You ask the Holy Spirit. I've been exploring this, and yeah. So, unang punto, dun sa Psalms 22, how? Yung question kasi natin, how can we navigate these brutal realities? So, ang una, lament honestly. Minsan, hindi ka honest. Okay lang ako. Inhale. Exhale. God is good. God is good. Okay lang ako. Oh, kaya mo yan, self. Mga ganun na personality.
I'm talking about. But eto, ang makikita mo dito, lament, honestly, ito yung sinasabi ng Psalms. Why would God record these prayers here? Why are these inspired? My God, why have you forsaken me? And sasabihin namin mga pastor na, makimat ka man, ang kagsasauti kastakin ni Apo Diyos. But God wants you to come as you are before Him. Kaya't nga, honest tayo sa Kanya na. Hana, kaya't nga, okay lang, okay. Praise the Lord. Oh. Okay, kabil tayo. Let's put ourselves into the presence of the Lord. Ito yung yung ginagawa natin. Hindi tayo lagi. Kalimutan muna natin ang mga problema natin. Ay mag-focus tayo sa Panginoon. Kaya ka nga lumapit sa Panginoon. Kasi may problema. Come to me, all of you who are tired. Bring your problems. So yung nagtatawanan kami ni Pastor yung brainstorm kami regarding dito. Pastora Eva, ikaw na ang mag-lead ng praise and worship. Nabad trip ako kay Wilfred. Wala na ako sa mood. And minsan, hindi ako prepared na mag-praise and worship dito. Pero hindi kaya, yun yung atmosphere na gusto ng Panginoon. Can you still praise the Lord pag bad trip ka? Hindi, Lord, bad trip ako but, well, you are still worthy of my praise. Kahit bad trip ako, I will worship you. Amen. Wala maraming salamat, Lord, kasi kung hindi mo ako tinuturong magmahal, magpatawad, napatay ko na to Parang ganun But, Parang nanggaling sa puso. tinuruan mo ako, Lord, na magpatawad. Tinuruan mo ako, Lord, na magmahal ng kagaya mo. Bad trip ako, Lord. And sometimes, I know, bad trip ka rin sa akin. But I will come to you and worship you kasi sa ngayon, hindi ka bad trip pag lumalapit ako sa iyo. Hindi kaya ganun yung gusto ng Panginoon na kasi minsan, pag na-assign ka na may gagawin ka, may naakumutisa mo. Nag-jay lang kita mag-fasting ka. You prepare yourself. But hindi kaya ang gusto ng Panginoon is come roll before Him. Just as it was. Because He's your Father. Apay nitatang mo, inhale, exhale. Nitatang mo ka, dabugampay. But He is showing us that He is a good Father. My God, why have you forsaken me? Anong sasagot kayo ng Panginoon? Did I? Pwede Pinorsake ba kita? Pero napansin mo dito, honest lament kasi, at itong honest lament, hindi ito pagkawalan ng faith. Kung pansin mo, why have you forsaken me? Pero before nun, my God, lamenting is not giving up on God. Bakit ka nagre-reklamo sa Diyos? Pinangako mo to pinanghahawakan ko bakit ako dumadaan dito? It is actually talking about your faith. You do not give up. Amen. Yes. Hindi ka bumibitaw. Nagre-reklamo ako kasi may connection ako sa iyo Parang gano'n. Sinabi mo to Di ba may pinapanood tayo sa Pilipinas? Kapag may katwiran, ipaglaban mo. okay? Ayan. Alam nyo ba na yung attorney na yon? Patay na yon. Anak niya yung attorney ni Sarah na yung babae. Okay? So, ayan. Kaya bumalik sa isip ko yung kasi may iniwan na anak yun. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Hindi, my God, sabi dito lament is faith fighting for breath. Alam mo yung mga ayaw na sa Diyos, hindi na nagpe-pray yan. Kaya pag bakit Lord? Actually, yung complaint na yun, it speaks about faith. Kasi, hindi naman maglo-Lord yung mga walang connection sa Diyos. But, yun it speaks about the faith na ayaw bumitaw. Ayaw bumitaw. Okay? Sabihin mo sa tabi mo, walang bitawan. Walang bitawan. Hallelujah. So
So, ayan. Yung bakit Panginoon mo, hindi yan unbelief. Oh, ayan. Hindi yan unbelief. It's a covenant faith is screaming in the dark. Cheers. Cheers. Isang sabay mo. So, ayan. Screaming. So ito, suffering well, nagsisimula dito sa radical honesty. Minsan hindi tayo honest sa Panginoon. Kaya pag may sister dito umiiyak. So, ito, pag may problema, tumatawa to eh. Ito, pag may problema, umiiyak. Ito naman, pag may problema, gumagala. Kilala natin ang bawat isa. Kilala natin ang bawat isa. So, in being honest. So, ang Panginoon, kilala ka niya. Kilala ka niya. So pag may problema ka, iyak mo lang. Iyak mo lang. Itawa mo lang. Samahan kitang gumala. So, ayan. But we need to be honest. We need to be honest before the Lord. Alam mo pag may sakit ka, paano ka matutulungan ng doktor kung hindi mo maaaring may sakit ka, ayaw mo pumunta sa ospital, ayaw mo magpa-check? Wala, by faith. Hindi mo kasi ano ganyan eh. Tapos, hindi gumaling, namatay. Pero ang leading ng Panginoon, magpa-check up kasi para alam natin ang pag-pray natin. So parang ganun. So maraming pinagdadaanan. So of course, those things are not joke. Hindi madali. But how do we suffer well? Yun yung question eh. We need to be honest before the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, sino yung nagkwento? I think si Ate Junia. Kaya yung use na example. Na-pick up ko yung kwento na. Nagpapaturong mag-pray yung mother ng amo mo. How do you pray? Sabi niya, syempre, Buddhist. Kung Buddhist culture, may scripts yan. Minsan nga pag matamad kang mag-pray, ikutin mo na lang 'yon. Pag umikot ng isa, na-pray mo na 'yon. So parang gano'n. Tinuturuan niya, sabi niya, you just tell what you feel before God. Parang tao lang yung sabihin mo yung gusto mo sabihin. So yun yung sabi niya sabi ng amo niya. So ayan. And minsan, eto yung situation na nandun tayo sa balon. Yung time na alam nyo, yung isang na wala dito si Ate Grace. Nung pagdating niya ng umaga dito, umiyak na. So that she was in the pit. Hindi mo alam how would you react. Hindi mo ma-process yung mga nangyari. But after we prayed, kumanatawa mo tayo. Kumanatawa mo tayo. Because we committed it to the Lord. So maybe nag-move on siya from the pit. Pero nandun pa rin yung tanong. Napansin niyo ba na gano'n? Pagbungad ng problema, talagang natataranta ka. Hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam paano mag-react. Parang na-shock ka na lang. Pero mamaya, mahihimas-masan ka eh. And you know what to do. You know what to do. So, pag-aaralan natin, yung una doon, lament honestly. Pangalawa, medyo mahaba-haba to, 3 chapter ba nila? Lament honestly. Ang sumunod na ginawa niya, tingnan mo yung verses natin. Dito sa verse 3 sabi, yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you our ancestors put their trust. They trusted and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. Remember past testimonies. Naalala ko, nag-testimony si Sister Rona, nag-testimony ko. Mindes mo raw siya. Sinagot mo raw yung prayer niya. In you, our fathers trusted. In you, our pastoras trusted.
in you, yung mga officers namin, they trusted and nakita namin na they were able to go through to those situations. So, ano yung mga small victories ninyo? Sinong nasubukan dito na masisante? Terminate. Sige, brother. Terminate ka. Ikaw rin. So, ayan. Si Brother Wilfred, muntik niyang tinanggal yung boss niya eh. Natatakot na yung boss niyang awayin siya. Parang... So may mga ganun na kwan eh. But may mga pinagdadaan. Kasi minsan, ang daming problema, pag nagkaroon ng solusyon, nalagpasan mo, nakakalimutan mo eh. Nakakalimutan mo. So, merong friend na tumulong, merong prayer na nasagot. So, ayan. Pag nire-recall kasi natin yon, nagagatungan yung trust natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga yung mga testimonies ninyo. So, share your testimonies. Lord, pagod na ako. Sana parang yung testimony ni sister, bakit siya, Lord, pinatulog mo lang siya ng pinatulog ng isang linggo? So parang, so yan, bakit pinatulog mo lang siya ng pinatulog? So parang ganon. So, ano nakakapagod? Yung maraming ginagawa o yung walang ginagawa? Walang ginagawa. Ano ba? Walang ginagawa. Mind. Ako, huwag kayo. Nakukunwari. Pagod ako eh. So, ayan. Remember, yung tandaan natin yung mga, hindi lang yung testimonies mo, yung mga testimonies ng mga kapatid natin. Maraming parang pumasok lang dito, lumabas doon. Pero ang mga ito, ipabalik ng Holy Spirit yan sa mga sitwasyon. Bakit siya? Dito, bigla niyang naalala. In you, nagko-complain tapos biglang napunta doon. So, ayan, my God, why have you forsaken me? Bakit siya nag-shift? Yet you are enthroned as the Holy One. So, ayan. Yung isip natin, pag nare-recall natin yung mga testimonies, nagiging panlaban yan sa kalugmok natin, kawalan ng katinuan. Okay, so ayan, pangalawa, under ng lament honest. Yung chapter 22, sabi niya rin, name the surrounding place. Ano yung problema mo? Ano yung problema mo? Kasi dito sa 12, kung babasahin natin dito sa 12, tuloy natin sa 12 to 18. Sabi ko, many bulls surround me. Strong bulls of Bashan. So, ewan ko kung anong iniisip niya nung sinulat niya ito. Ano yung bulls of Bashan? Si boss mo, umuusok ang ilong. They encircle me. Lahat na lang, kontrabida sa buhay ko. Parang ganun. Roaring lions that tear their prey, open their mouths wide against you. I am poured out like water. Name the surrounding place. Isumbong mo sa Panginoon. Isumbong mo. Lord, hindi makatwiran yun. Yes. Hindi makatwiran yun, Lord. I-voice out mo. So, ayan. Ano yung mga bulls ninyo ngayon? Abusive pa yung employer mo. Lord, lahat na lang ng tira-tira sa bahay na pagkain. Gusto nila ubusin ko. Ganon ang persecution sa'yo. So, ayan. Loan shark, mga ganon. Lord, sinasamantala nila eh. Nagkaroon ako ng emergency. Nananamantala eh. Parang gano'n. Minsan ang kaaway, kung ano-anong dinidiskarte yan para i-drain ka. Yes. And then, i-offer niya yung loan shark. And I know yan. Yan yung normal sa atin na nangyayari dito sa paligid natin. So, ayan, sumbong mo sa Panginoon. Sumbong mo sa Panginoon yun. So, di ba sabi mo, Lord, hahabulin ako ng mga blessing mo. Bakit? Mga naniningil lang humahabol. Sickness, mga ganun. So, ayan, name your sorrow. Sabihin mo sa Kanya. Kasi yun, naming them in prayer declares, parang sinasabi mo, but Lord, sila pag nagpapautang sila, ang laki ng interest. Ikaw pag nagpautang ka, may bonus pa. Yes. Bigger ka, patay kita eh. Daanan natin yan. Aspalto natin, ginto eh.
kaya nating bayaran to, Lord. Ganun. So, yung sickness, sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon. Sa akin, yun yung sa chat room. Minsan ipopost ko, nakakatakot yung karayom. Lagi ako nagpapacheck up. I need to be healthy. I need to be healthy. So, ayan. Lord, mataas daw ang BP ko, Lord. So, ayan. Nagbigat kang pastor, Lord. Every time nga ginwait ka, karni manin. Kapag paano ko di dyan, nagkape kami, kape manin. Tapos nagpakape da pa, 3 in 1. ulit taon pa. Ganun, mataas ang sugar, ganun yung sinasabi nila. Kasi yan, you articulate it to them. But ikaw, Lord, you can heal me. You can heal me. Give me wisdom. Bigyan mo ako ng kasipagan maglakad. I think the Lord wants to heal me. Kaya pinabalik ako sa Hong Kong para makalakad ako ng minimum of 10,000 steps a day. And every time na I go back, I feel stronger, I feel healthier. So, ayan. Kasi dito kailangan mong gumala eh. Ang ganda ng Hong Kong. Walang stop. Ang ganda ng... Napakaganda kasi ng Hong Kong eh. Sa Pilipinas eh, pag gusto kong gumala, ang layo naman ng Lamot to Kiangan para puntahan ko lang yung shrine ng Di ba? Tapos puntahan ko yung sa Biskaya naman yung cave ninyo doon. Ang layo naman. Ang lala. Hindi kagaya dito na. Ang lalapit lang. Lalapit lang. So, maiinggan nyo ka talagang gumala. So, ayan. So, name your surrounding praise. Okay? And then, pivot to praise. So, ganun, mapapansin mo, mahihimas-masan ka habang titingnan mo tong mga process na ito. Mahihimas. I will declare your name to the... From verse 1, my God, why have you forsaken me? Titingnan mo yung dahan-dahan na process. Nag-worship na to. Mapapansin mo yan. I-try mo, mag-complain ka sa Panginoon, mamaya nagpupuri ka na. So mamaya, kay buti-buti mo, Panginoon. Nyabot na ito na ako. Sa lahat ng oras. Mabuti nga may amo ka pa. Yung isa, wala na. So parang gano'n. So, ayan. I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. Before the situation changes, mapapansin niyo ito. Nag-decide yung psalmist to choose praise. So, sa una lang naman yan eh. Napansin niyo ba yun? Pag na-voice out mo na, wala na. Ang problema sa atin, hindi tayo marunong mag-voice out. At yun yung sinasabi ng Panginoon. So, ayan. Pag hindi ka mag-voice out, kahit mag-isa ka, tumatawa ka na dyan. Sister Rod. So, ayan. Suffering well. Choosing to sing in the hallway before the door of deliverance opens. So, wala pa naman, pero sinasabi na niya in advance yung mga, kasi i-reveal ng Panginoon yung mga magagandang bagay sa hinaharap. So, ayan. Yung testimony niya, pag testimony na natin, i-bridge niya yung deliverance natin papunta sa worship. Napapansin niyo ba yan, reklamo, bago mag-start ng service? Nyamit din siya mo. Dahil nga ako, kasi manan. Pero damdama ka, pakanta-kanta ka dito. Tapos nalipata mo. So, ayan. Ayun yung may 4 na breakdown na ginawa ako dyan. So, balikan natin. Pag nandun ka sa hukay, ng problema, talagang pinagtakluban ka, lament honestly. And in lament honestly, remember the past testimonies. Meron bang dumaan sa ganitong sitwasyon? Ako lang ba na-terminate? Ang dami namang na-terminate noon ah. Bakit si Brother Will, Lord? Na-terminate, sinabihan ni pastora na, huwag kang uuwi. Dito ka lang, ipag-pray natin. Bakit binigyan mo siya ng boss, Lord, na kaya niyang awayin? Parang ganon.
binigyan mo siya ng boss na ka. Pwede rin sa akin yun, kapatid kami to sa'yo eh. Parang ganun. Remember the past testimonies. And then, name your problems. Lord, itong amo kong to, hindi kasi Kristiyano eh. Bigyan mo ako ng kakayahan, Lord, na mag-shine sa kanya. Para pag na-Kristiyano siya, mapuponsensya siya pag na-realize niya later yung mga pinaggagawa niya sa akin. Kahit hindi Chinese New Year, bibigay yan ng lychee. Parang gano'n. So, hindi kasi Kristiyano eh. Ang nakakalungkot lang, minsan may mga Kristiyano rin na so, gano'n. And then you pivot to praise. Now, pag kumakalma ka na, minsan kasi, okay na, may imas-masan na. Move tayo sa Psalms 23. Hindi lang lament honestly, ang next step, para malagpasan natin itong mga bagay-bagay nito, trust and walk with the shepherd daily. Okay? So, nandun na siya sa valley. Hindi na siya sa pit. Nandun na siya sa valley. So, pero sa valley, there's still a shadow of death. Nandun pa rin yung enemy. Basahin natin yan. Hindi naman mahaba ito. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. Ang ganda. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Ang ganda. Gustong-gusto natin itong mga verse na ito eh. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. May evil pa rin doon? Bakit may evil pa rin? Kasama ko na yung shepherd. Bakit hindi na tinanggal yung dark valley? So, yun. You are with me. Your rod and staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ba't nandito pa rin yung enemies ko, Lord? Dapat tanggalin mo na to. Pero nandun pa rin eh. Bakit nandito pa rin ako sa inyong sitwasyon? Nandun pa rin. Pero dito, ramdam mo na yung presensya ng Panginoon na hindi ka nag-iisa. Nandun yung presence ng Panginoon. So, ayan. Pero you need to choose. Lord, you are my shepherd. The Lord is my shepherd. He chose to put His trust in the shepherd. Maging shepherd ka sa akin. Magiging sheep ako sa iyo. At dito, sinasabi niya yung, I shall not want. Wala akong lahat ng needs ko ibibigay. So, ayan. Bibigyan ka ng kapahingaan. May ka dito yung church, kaslawan problema. Yes, sir. Katawa kang katawa. So, ayan. May ka dito yung uray bawal, sige, lamon. But sabi nga dito, deepest healing is a soul restored in the presence of the Lord. Hindi lang natin nakikita yung mga ginagawa ng Panginoon. Maraming healings na ginagawa siya dito. Hanap lang natin physical healings. Pero ilang beses kang pinagaling ng Panginoon. Every Sunday yan. Pumasok kang duguan. Paglabas mo, may band-aid yung sugat ng puso mo. So, ganun, ginagawa ng Panginoon. You're still here. 20 years ka na eh. Dati, hindi ako tatagal dito. Nagbaat ka to yan. Parang ganun. It's the Lord na ayoko na Lord, ayoko na. Pero bakit ka nandito pa rin? Akala ko ba ayoko na? Because He sustains you. He gives you rest. At kaya mo na naman. Isang linggo pa. Isang contract pa. Isang contract. Tapos mamaya, bumibili ka na ng puntod mo dyan sa mga sementeryo nila dyan. Pili na ka. Isaan nila. Ayan, purihin ang Panginoon. So sabihin mo nga sa katabi mo, make the Lord your shepherd. Make the Lord my shepherd. Pangalawa, trust the guidance of the shepherd. Kasi maraming, the Lord is a shepherd, pero hindi naman sila nagtatrust. Sigurado ka, Lord? Ganun eh. May nililit siya minsan sa atin eh. Lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart.
Kasi minsan, so, ayan, si sister niya, sabi niya, panawak sa ni amo kong tanong, nakum. Kasi sabi ko, di mag-pray ka sa Holy Spirit. May mataas ang emotions natin ngayon. So, huwag kang gagawa ng hindi niya nililig. So, yun yung pumasok sa isip ko. Kasi pwede rin, uy, ano, gunggunan ako, nakumama na. Among nga narigat na itong makabirok, tamarkado damin eh. So, ayan. But, hindi. We listen to the shepherd. We listen to the shepherd. So, ayan. So, trust the guidance of the shepherd. Even though I walk through the valley, bakit mo ako patadaanin dito, Lord? Valley of the shadow of death to ah. Diretso lang. Ay, mararamdaman mo yung leading niya. Pag nalilis ka ng daan, kasi madilim eh. Dark valley. Mararamdaman mo, may gaganyan sa tabi mo. May udyok na naman yung Holy Spirit. So, tuloy lang, bilis-bilisan mo. Parang nandun yung shepherd. Ramdam natin siya. So, ayan. So, even though I walk through, or that word, through. Hindi niya tayo pinapa-shortcut. Ang gusto natin, shortcut. Lord, can we go that way? Pwede ba, Lord, na mula dito sa blue lane, lipat tayo sa brown lane? Para hindi na tayo dadaan sa light blue lane. Hindi dito ka dadaan. He has wisdom. So, the Lord has wisdom in that, and we need to trust His guidance. Lahat ng problema natin, gusto nating i-skip yan. Pero ang Panginoon, He is far wiser than us. Kasi, pag dito ka, hindi mo naiintindihan ngayon. Pero pag dumaan ka rito, you will be better there. Lahat ng experience na dadaanan mo, masakit ito. Pero prerequisite ito para maabot mo yun. So, yun yung lahat naman nagko-complain sa una eh. So, alam niyo nung youth leader pa lang ako, yung mga mentors ako, mapabagsik. Hindi ka bibigyan ng pahinga. And then, masakit magsalita. Pero napansin ko na, naramdaman ko yung mga yon. And bakit mo ako pinadaan? Wala na bang ibang mas magandang mentors? Pero naramdaman ko yung mga sakit ngayon. And that is God's way of teaching me na pag ikaw na magme-mentor, huwag kang ganun. Alam mo yung feeling. And it made me better. It made me better. So, ganun, hinahayaan ng Panginoon yung mga yon. So, I can be, siyempre, hindi naman sa pang-criticize sa kanila. Baka sa kanila, fine na yun. Sa dinaanan rin nila. So, ayan, at least nare-refine. So, ayan. Termination, sickness. So, may kapatid natin yan na pinag-uusapan namin nila pastora, pwedeng mapunta sa kaso. So, I don't know kung we just pray. We commit it to the Lord. So, ayan. Pero sa atin kasi, kahit may mga danger, pag nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, nawawala yung taba natin. Anyway, you are with me. You are with me. Your rod and staff. So, ayan. Protection and guidance. Sa MTR. Ayan. So, nyamot din. Fellowship ni tatay. Close dan to pa lang dahil tanga MTR. Kasano nga nag-MTR katamopan ka, worship nga ko nam. Kit bigla nga nag-click DJ subway, kinalmus ka DJ. The eternal worshiper ka. But there's wisdom on those. So sabi ko kay Pastora Eva, mag-adjust tayo kung anong hinihingi ng panahon. So, ayan. Yun yung guidance ng Panginoon. May bagyo, hindi tayo makakarating. Ano gagawin natin? Kumain tayo. Magkapit tayo. So, ayan. Yun yung gagawin natin. So, malay tayo niya ako. Lipas tayo. Pangatlo, enjoy the provision of the shepherd. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Take note, in the presence of your enemies. In the presence of those na pinagdadaanan mo, may binibigay ang Panginoon na provisions sa iyo. So, ayan. Hindi niya tinatanggal. Alam mo, napakagandang ganti yun.
Na yung kaaway mo na nakarelax ka sa harap niya, tapos dubing tayo. Dati kaya kalaban mo, dati tinapay mo, lumangan ka, guyab-guyabang bahay, magtubong-tubong tayo sa harap. Bayak tirik na natin kasi dyan na kamay. Uy, aramidin nyo dagi dyan ito eh. Guyab-guyabang may suta, magtubong tayo ka lang. Ganon lang Panginoon sa kaaway natin. Kaya pag when you come and worship Him, bad trip si Satanas. Akala ko to magbabackslide na eh. Bakit pumunta na naman sa church? No, alam niyo, pag nandito kayo, dami kong problema, Lord. Pero mapana kung hindi yung church, naasarit man ni Satanas. So, ayan. So, ayoko nang banatan yan. Marunong mang-asar yan kung nandun ni Satanas kanya. So, ayan. Ni Apo Dios ti makikaadta kanyayo. But you need to enjoy the provision of the shepherd. Eat. Kasi minsan pag nandun yung kaaway, maraming hindi makakain. You enjoy life. You enjoy life. Yan. Pangapat. Envision the future blessing of the shepherd. So, dito, pagdating dito sa last part, doon sa 6. Surely, sigurado to. Your goodness, surely goodness and mercy. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Makikita ang dagi dyan, aramidon ni Apo Diyos kanya mitagdama. And then makita ang trend na. How much more dagi di sumarasarang. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sipsiputan niyo yung trend niya, aramidon ni Apo Diyos sa libro niyo. At ito'y pagdalanan tayo ng pagsubok. Pero lumingon ka ng napakalayong nakaraan. Paangat ng paangat yan. Yung mga blessing niya, ang nakikita mo kasi yung graph ng blessing ng Panginoon minsan up, down, up, down. Ang nakikita mo lang lahat down. Pero in the long run, kahit up, down yan, pero in the long run, pataas yung mga ups. Pataas yung mga ups. So, ganun ang Panginoon. So, makikita mo, ma-envision mo sana na, nandito ako sa down ngayon, pero alam ko, mamaya-maya, nasa taas na. Bilog ang mundo. So, ayan. So, ikinaimbag ni Apo Diyos, adajay nga ang kanangin. So, adajay, word nga yung follow, sabi yung ratap. Kamatan na ka. Surely, yun na natin dyan. Kaya kung na dito, determino na. Surely your goodness and love will follow me. Follow, kung na lang dito yun eh. But in the Greek word, yung radap, kamatan na ka. So, nung nagsakay ka sa MTR, kamatan na ka yung blessing. So, ayan. So, mabagal ka, mabilis ka, hinahabol ka ng mga blessing ng Panginoon. Dayaw ni Apo Diyos. So, yan. Sabi dito, God's goodness aggressively pursues you wherever, whether in Hong Kong, in Philippines, or kahit saan ka. Naimbag ni Apo Diyos. Naimbag ni Apo Diyos. So, yan. Nangagin yung testimony ni Pastora na email. Ang kayo mabuting na for good. Hindi magbagang ka niya ayo. Nung panibagbagan ni Apo Diyos na for good kayo, ay huwag mo na. Pero pag sinabi niya namang mag-for good ka, ay mag-for good ka na. We always trust the shepherd's guidance. Okay? Pero dito, envision the future blessing of the shepherd. Now, so, nandun ka na sa Bali. Pagkatapos ng Bali, ano susunod sa Bali? From the valleys to the nations. But pagkatapos ng Bali, so peak, Bali, and then paakyat na sa bundok. Okay? Kaya tayo. Declare the King's sovereignty. Punta tayo, mag-move tayo doon sa Psalms 24. Mapapansin mo dito sa Psalms 24, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Kung mapapansin mo, sa'yo ang Hong Kong, Lord eh. Kahit nga yung amo ko sa'yo eh. Pag-aari mo ang lahat. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, for He founded it on the seas and established it on the water. Who may ascend to the mountain of the Lord?
Sino raw ang makakarating doon sa bundok ng Panginoon kung nasaan siya? Who may stand in His holy place? Tingnan niyo yung sagot sa verse 4. The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in idol and swear by the false god. They will receive the blessings from the Lord and vindication. Kung titingnan mo ito, who will ascend? Sino po makakarating dito? Yung nandun sa pit noong una, but honestly, kumakapit sa Panginoon, hindi bumibitaw. Doon sa nagtiwala sa shepherd and keep on moving forward kahit nandun sa darkness. Nag-keep faithful pa rin siya sa Panginoon kahit ano yung pinagdadaanan niya. Yun yung sinasabi niya. Sila who may ascend to the mountain of the Lord, who may stand in His holy place, the one who has clean hands and a pure heart. Yung dumaan doon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-shortcut. Oh, sure. But Oo. Yan. Kaari lahat ng Panginoon. So dito, we declare the King's sovereignty. Beyond ni Apo Diyos, declare the King's sovereignty. Ano ba? Bilis-bilisan na natin. Kuha nyo na ito, matatalino kayo. Proclaim the King's victory. Ako nga, nag-shortcut pala dito eh. Pambihira ko. Siguro, kung shortcut, tapos ako naman. So, declare the King's sovereignty. Yung first part. Sovereign ka, Lord. Sa'yo ang lahat. So, tingin ko man, out of control ako sa mga bagay-bagay, hindi ko na alam ang nangyayari. But you are sovereign. You are in control. Sa'yo ang mundo. Kontrol mo ang lahat. Alam ko yung tama, ilalagay mo rin sa tamang kalalagyan. Alam ko, nandito man ako sa hukay ngayon, darating rin ako sa valley, makakaakyat rin ako sa mundo. Okay, so, ang Panginoon, siya ang ultimate boss, the King of everything. And then, susunod, proclaim the King's victory. Who shall ascend to the hill of the Lord? Clean as the pure heart. Who? Parehong tao. Yung dinidescribe natin sa Psalms 22 na nagre-reklamo. So, ayan. Maging reklamador ka lang. Magreklamo ka sa Panginoon. Huwag sa seatmate mo. Sa Panginoon ka magreklamo. Okay yan. Okay yan. So, ayan. Through Christ, you are cleansed and made worthy. So, in the end, sabi, pakawanan na ako, managreklamo ako, sagot unay kanya. But actually, He will purify you. Marami ka kasing hindi naiintindihan. But later, pag paulit-ulit yan, He will make us better and better. Napansin nyo ba noon na maliliit na bagay, nagre-reklamo ka na? Ang mga nire-reklamo mo ngayon, may mga bagay-bagay na tinatawanan mo na lang ngayon. Yung mga bagay lang kasi na kinakaharap mo ngayon, hindi mo pa matawanan. Pero darating ang panahon, basic. Pag magreklamo ni... pagreklamo sana siya eh. Basic yan, ano ka ba naman? Pero umiyak ka nun. Kung nandun ka sa sitwasyon. Kasi lumalakas tayo para tayong ginto na na-purify pag dumadaan tayo sa mga processes ng Panginoon. Sasamba ka sa banal na lugar. Okay? Praise the King of Glory. Or the King's glory. Lift up your heads, O gates, the King of glory may come in. So ayan, mapapansin mo later na, alam niyo dito, lahat ng dinadaanan natin, the battle is the Lord's. Ito yung naintindihan ni David. Kaya niyabang niya sa harap ni Goliath eh. Pakain kita sa ipon eh. Yun yung naintindihan ni David na the battle is the Lord's. Hindi, kahit nga pipikit ako rito, kahit doon ko itira yun, kunin ng Panginoon yung bato, itatama niya dyan eh. The battle is the Lord's. Naintindihan ni David yun. Naintindihan ni David yun. The battle is the Lord. And you worship the Lord sa karakter niya. He is the King of glory. Ipapanalo ka niya. Palagi kong napapanood sa Facebook yan. Nababasa sa Facebook. Lord, ipanalo mo siya. Lord, ipanalo mo ako. Kapit ka sa Panginoon. Papanalo ka niya. Papanalo ka niya. Because He is always victorious. So, ayan. Pagbubukas yung every knee will bow, every tongue will confess that He is Lord. Yan yung shepherd mo.
So, mapapansin ninyo, yung Psalms 22, it's talking about the crucifixion. The Lord prayed that. Sa Psalms 22, the Lord is our shepherd. Alam niyo, ipapanalangin rin natin to eh. But the Word became flesh and dwelt among us. Para yung nilakad niyang mag-isa, hindi ka na mag-isa. Kasama mo siya. Mapufulfill sa atin yung I will never leave you nor forsake. Alam niya lahat ang pinagdadaanan natin. And then, pag-angat niya sa glory niya, kasama ka. Psalms 24. So, ayan. Yung celebration dito, prophetic, declaration of final victory. Alam ko, Lord, panalo rin ako dito eh. Parang Fernando ko lang ito. Nagpapabugbog sa simula. Alam ko na ang dulo nito eh. Ganon ang kwento natin sa Panginoon. May pattern ng Panginoon. May pattern ng Panginoon. Kaya dito sa Hong Kong, may pattern yan. Natatakot ako nun. Nung naintindihan ko to, niyabang namin ni Pastor Joe. Sipin mo, nandito, gumawa doon para gumawa ng sermon. Pumunta dito, tapos naglakad pabalik. So, yan. Nakarating kami. Pumunta kami sa Mungkok. Alam mo, alam ko naman. Hindi ko lang pinapaalata eh. Paglabas namin, mga bentahan ng sapatos yun. Bakit bentahan ng gulay to? Ito pa yung nilabasan namin. Pero nandito lang yun. Hinahanap, nakita ko yung building na malaki. Pinipicturean natin yung mall nila na may mahabang escalator. Alam ko. Punta ka sa kabila nun, sa harap nun, diretso lang. E1 pala yun. Bakit tayo lumabas sa A1? So, ayan. Malalaman mo yan. So, ayan. Alam ko na rin ang mga mawan. So, ayan. Pag alam mo ang mapa ng journey, alam mo, ang binigay ng Panginoon ng Biblia sa atin. Walang sitwasyon sa buhay natin na walang katapat sa Biblia. Napansin nyo ba na pag may pinagdadaanan ka at nagbabasa ka ng Biblia, parang tumatapat nito. Binabasa ko ba ang Biblia o ako ang binabasa nito? Kasi every situation, there's nothing new under the sun. And the Lord gave us the scriptures para alam mo, nasaan ba ako, Lord? Nasa pit ba ako ngayon? Paano makarating sa mountain of God? Nandun na dito ba ako sa Kennedy Town? So, ayan. Uuwi ako sa... dito ako takot eh. Maraming ano. So, ayan. Pwede naman. Maraming mahilig sa atin ang paikot-ikot eh. Uuwi ka sa Central, nasa Admiralty. Gumanon muna. Lumipat dito. Papagastos ka. Makinig ka sa shepherd. Ini-instruct ka na niya eh. Lalo pag first time na pumunta tayo sa Macau, nag-aaway-aaway ko. Anong taan? Ga-aaway-aaway sila sa MR. Ako, nyamuk di tangay. Picture lang ta kanya dana. Pero ngayon, may say na rin ako. Parang ganun. Pag may dinadaanan tayo, habang dumarami ang pinagdadaanan, nagkakaroon ka ng say. Kaya minsan, pag may mga nag-share ng problema niya sa'yo, ganito lang yan sis. Gusto mo mag-pray tayo? May say ka na rin kasi dinaanan mo. So hindi lang tinuturo ng Panginoon yung mapa. Kasi gusto niya rin na maging sub-shepherd ka niya. Under-shepherd ka niya na mag-guide sa iba. Gagamitin niya. So purihin ng Panginoon. So ganda ng mapa ng Hong Kong. Sa tingin ko mas mawawala na ako sa Pilipinas kaysa. So, ayan. Nagdama pang igdom mo. Kahit pag may mapa ka, kahit napaka-komplikado ng pinupuntahan mo, medyo may lakas ng loob kang patungo doon. Sabi ni Auntie, ang daming instruction ni Auntie. Nag-i-instruct si Auntie, tapos nag-i-instruct si Ate Mariette. Daan ka dito, sabi ni Ate Mariette, dito ka lang dumaan.
Pero malakas yung loob ko kasi nasa Google Map eh. Yes. Nilalakad ko lang. Paglagpas namin ni Pastor John, na-delay pala yung Google Map. Lumagpas na kami, no? Pag bumalik kami ng isang kanto. Nandito lang yun. Nandito lang yun. So, nasusundan na rin. So, ayan. May mapa tayo. Pag may mapa ka, kahit komplikado yung dinadaanan mo, you can always navigate it. Mararating mo yung patutunguhan. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yan yung hantungan natin eh. Yan yung hantungan natin. So binigay niya itong Psalms 22, 23, 24. So we can navigate the complicated roads of a life of an OFW. Okay? Tapusin na natin. Nasaan ka? Sa lowest depths ba ng Mawan? Ay, wow. Sa pit ka ba? Or nasa kapatagan ka ng Central Valley? Flat, 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 flat. Pero aakyat rin tayo doon. Kakapit tayo doon. We worship the Lord. Narating ko ang Hongkong. O, alam ko na ang patutunguhan ko. So, nasaan ka? Maganda kasi pag ma-diagnose mo kung nasaan ka. So, alam mo yung reference point mo. So, sasakay. Balik tayo din. Alam ko dito eh. Pauwi na ako ng Xiongwan. Sasakay ako ng Blue Lane. Pupunta lang ako sa Kennedy Town. Hindi mo alam ang reference point mo. Sumakay ka ng Kennedy Town. Nasa Sayingpun ka pala. Ito. Ay, totoo yun? Hindi mo alam yun ha? Parang ganon. Kailangan alam mo yung reference point. Kaya bumalik ka sa Panginoon, magreklamo ka lang. Huwag ka munang magdesisyon, magreklamo ka lang sa Diyos. Kakampantihin ka ng Holy Spirit. Bibigyan ka ng guidance ng ating shepherd. So, ayan. Awan na, madayo ka. Tapos, nag-zero pa octopus mo pag na yun. So, ayan. But, yun, napakahalaga na anumang pagdadaanan nyo dito sa Hong Kong. Gusto ng Panginoon na maging matatag. Bakit hindi ka bumibigay? May alam kami hindi nyo alam. Gusto nyo malaman. Kayo sa church. Parang ganon. So, parang ganon. So, purihin ng Panginoon, may roadmap tayo from suffering to celebration. So, how do you suffer with? So, pag may suffering na pinagdadaanan tayo, nasa pit of lament ka, suffer well. Sige, magreklamo ka lang. Pero alam mo yung mapa. So, ayan, cry of body, holy lament. Pag nandun ka sa darkness, parang nasa Psalms 23. Pero medyo pangpanti ka na. Ramdam mo ng Panginoon. Enjoy the provision. Enjoy the provision. Darating ang panahon na, ito napansin ko ang dadamin, lalaki nating problema. Pag nalagpasan natin yun, nakalimutan mo nga na nagka-problema ka eh. And you don't even talk about it. Hindi ka nga nagte-testimony sa church na nalagpasan mo na yun. Reklamo ka everyday. Nung nasolve yun, hindi mo na maalala. And that's it. Pag narating mo kasi yung peak na, pag nakarating ka na doon, sa peak, you're worshiping the Lord, pinagaling ka ng Panginoon. Kaya nga, sa peak of all peaks, dun sa book of Revelation, makakalimutan mo lahat. Wala nang luha, wala nang pain. Burado lahat. All things are good. DJ. So this is a micro map. Pero mapapansin nyo rin, sa Genesis to Revelation, may mapa. It's a map. The Bible is a map. So, pag naintindihan mo yung journey na yan, purihin ng Panginoon, magiging matalino ka sa buhay. Bakit ang tatag mo? Hindi, alam ko kasi ang susunod dito eh. Alam ko ang susunod na kabanata. You have a picture in mind. So si Jesus Christ, dinemo niya to sa atin. The suffering of all sufferings. Hindi lang niya minememorize yun. Talagang iyak ng, why have you forsaken me? Talagang iyak ng yun. Hanggang sa huling patak ng dugo, tubig na ang pumatak. But, into thy hands I commit my spirit.
umapit siya sa Lord God Shepherd na nire-represent niya. And then, He ascended into heaven. I-recite natin. He ascended to heaven. So, Jesus walked the path for you and He will walk it with you. Sabihin mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Amen ang Diyos. Hallelujah. So, ayan. Journey from suffering, celebrate ka rin. Hallelujah. May mga dumadaan ka sa matitindi talaga or dahil naintindihan mo yan, okay na ako, pastor. So, pag naiintindihan mo yan, kakampante ka. But hindi lahat ganun. Lend a hand. Minsan pag may dumadaan sa ganun, pati paalala mo, nandiyan lang yung shepherd. So, samahan mo, tulungan mong mag-pray. That is our ministry to one another. Kasi minsan, nawawala ka sa sarili talaga pag nandun ka pa sa Psalms 20. So, kaya yan. Sabi mo sa tabi mo, kaya mo yan. Kaya yan! Kaya? Kaya. Kaya, Pastor. Dili mong tumayo tayo lahat. We will worship Him. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Napakabuti ninyo. Hindi kayo nang-iiwan. Hindi kayo nang-iinjan. You are always there. Hallelujah. You listen to us, Lord. Kahit minsan hindi na namin pinipiling mga salita natin. You want us to be raw before you. You want us to pour our heart for you. You can pour out your heart before God. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord, that we have you as our Father. And you are always ready for us. Gusto mo, you accept us, Lord, kahit minsan magdadabog kami sa inyo. But you understand us. Your Son walked the path that we are walking. We thank you, Lord, for being our shepherd. Hindi kami nag-iisa. Truly, Lord, yung sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Maraming salamat. You are the one na nagkukontrol sa amin, nagpapaalala sa amin. Ikaw yung gumagabay sa amin. Nandun ka lagi. If we look back, mapapansin namin sa mga pagkakataong hindi namin kaya, nandun ka lagi. You are always there. And Lord, kung may mga kapatid dito na dumadaan sa mga sitwasyon na yun, be with them, O Lord. Kagaya ni Job, Lord, your presence is enough. Hindi na siya humingi ng kapaliwanagan. But Lord, maramdaman lang namin yung presence mo. Maramdaman lang namin yung yakap mo, Lord. Alam namin ang susunod na kabanata. Yes, sir. We will climb into the mountain of victory and proclaim your goodness. Yes, O Lord. Ngayon pa lang, Lord, we worship you, we praise you, we adore you Yes, O Lord. sa mga mabubuting bagay na hahabol sa amin. Sabi ng salita niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of our life. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin in advance, O Lord. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord, for always being